Magandang gabi po sa ating lahat. Ganun rin po sa mga nanonood dyan sa live. Before po tayo mag-start, kantahin po muna natin ng Heart of Worship. Maaari po bang tumaya tayo? Ganun rin po sa mga nanonood dyan. When the music fades, all is stripped away, and I simply come. Just something that is worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for the song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. About you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Yes, Lord, pinupurit, sinasamba ka po namin, Panginoon. Tunay ngang napakabuti niyo, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Napakadahilan niyo. At karapat-dapat ka nga pong papurihan at sambahin, Panginoon. Yes, Lord, we lift your name on high, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Sa isip, salita at gawa, Panginoon. Naririto po kami, Panginoon, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng pagkakamali namin, Panginoon. Kung kami man po ay nagkulang sa inyo, Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoon. Panginoon,
Pakalinisin niyo po ang puso't isipan namin, Panginoon, upang kalugod-lugod kaming kalugod-lugod kami sa inyong harapan, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat din po kami sa oras na ito sapagkat pinagtipon-tipon niyo naman po ang bawat isa, Panginoon, sa inyong bahay-sambahan, Panginoon, upang makinig na naman po ng inyong salita at ganoon na rin po ay makausap ka, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Panginoon, lang kanilang oras upang punta dito at makausap ka lang, Panginoon. At Panginoon, thank you, Panginoon, dahil safe pong nakarating ang bawat isa dito sa inyong bahay-sambahan, Panginoon. Panginoon, kayo na po ang siyang bahala sa oras na ito sa magpapayag po ng inyong salita, Panginoon. Ibigay niyo po ang karapat-dapat na knowledge and wisdom, Panginoon, upang ang kanyang mga sasabihin ay may papahayag niya ng maayos, Panginoon. Ganun rin po sa mga makikinig, Panginoon. Bigyan niyo rin po kami ng knowledge and wisdom upang amin pong maintindihan ng maayos ang inyong mga salita, Panginoon. Panginoon, sa magpapahayag ng inyong salita, Panginoon, tago niyo po siya sa inyo. Kanyang kahinaan at kay lamang po ang magiging kalakasan niya, Panginoon. At Panginoon, i-claim po namin ang victory, Panginoon, sa oras na ito. At ang service na ito ay magiging successful, Panginoon. Panginoon, we give you all back the highest praise in Jesus' name, pray. Amen. Yan, praise the Lord. Mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin at andito po muli tayo sa bahay-sambahan ng ating Panginoong Diyos at ito po yung araw na tayo muli ay magkakaisang manalangin, dudulog sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At bago tayo pumunta sa ating pananalangin, nais ko lamang pong ibahagi ang salita ng ating Panginoong Diyos in the book of 1 John chapter 3 verse 22. Open your Bible in the book of 1 John chapter 3 verse 22. Ganito po ang pagkasabi. Tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang kalugod-lugod sa Kanya. Pagpalain ang salita ng ating Panginoon Diyos. Dito po makita po natin in the book of 1 John na sinasabi mo niya po dito, 1 John chapter 3 verse 22, na tinatanggap natin ang ating mga hiniling dahil sinusunod natin ang kanyang mga utos at ginagawa natin ang kanyang tayo po ay nagiging kalugod-lugod sa kanya. Kung babasahin po natin in verse 19, kung babasahin natin dito na natitiyak na tayo nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating mga budhi sa harapan ng Diyos. Dito po tinatalakay niya po dito yung kasalanan na minsan sa isang mga mananampalataya ay ito po yung nagiging hadlang sa ating paglapit sa ating Panginoong Diyos. Yung kasalanan, ito po yung nagiging hindrance at minsan ito nagkakaroon tayo ng guilt para hindi tayo makalapit sa harapan ng ating hiya tayong lumapit sa harapan ng ating Panginoon dahil sa mga kasalanan na siyang nagagawa natin. At minsan yung kasalanan ay ito po yung dahilan kung bakit tayo minsan hindi nakakalapit sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At minsan ito din yung dahilan kung bakit hindi nasasagot ang ating mga panalangin sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Pero po, sabi niya dito na sakaling mang tayo'y usigin nito, yung budhi po natin, sakaling mang tayo usigin nito, sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Yan, alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, makakalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating kalooban. Kaya nga minsan, tayo mga Kristiyano, tayo mga mananampalataya, yun po
although nakakagawa tayo ng kasalanan, pero malaya din tayong lumapit sa harapan ng ating Panginoon Diyos at magpakumbaba at tayo humingi ng kapatawaran. At kapag tayo pinakingi ng tawad at linis tayo ng ating Panginoong Diyos, tayo po ay magiging karapat-dapat at kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Pero po, wag po yun yung maging, tawag nito, wag po yun yung gawin nating rason para gumawa pa rin tayo ng kasalanan at gumawa tayo ng kasalanan. Kasi nga po, kung babasahin natin in chapter 3, na tinalakay dito in verse 1, pababa, yung ang anak ng Diyos at ang anak ng Diablo. Ang mga nagpapatuloy sa kasalanan ay anak ng Diablo, sabi niya dito. Yan. Sino mang gumagawa, dito natin nakikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Dito makita po natin na ang tinalakay ni John dito in the book of John, 1 John chapter 3. And dito, kapag malinis po ang ating budhi, kapag malinis po ang ating mga puso na lumalapit sa harapan ng ating Panginoong Diyos, kasi nga po tayo po'y anak ng Diyos na nanampalataya sa Kanya at binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos at tayo nilinis ng Diyos at merong Espiritu ng Diyos na siyang nagkukonvict sa atin para hindi magkasala at para hindi gawin yung mga bagay na hindi ka nais-nais sa harapan ng ating Panginoon. In verse 22 na sinasabi niya dito na tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos. One way para po masagot ang ating mga panalangin ay yung pagsunod natin sa Kanya. Kapag tayo po'y sumusunod sa Kanya, maaring tayo po ay maging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At kapag tayo po'y naging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon, andun na yung pagsagot ng Diyos sa ating mga panalangin. Halimbawa na lang, yung mga magulang, di ba? Kapag napiplease kayo ng inyong mga anak, di ba? Kapag napapasaya kayo, maparagsak na kayo dagit ang anak nyo, kung ano yung hinihingi niya, minsan wala na kayong atubiling ibigay sa Kanya yung mga gusto niya, yung mga hinihiling niya. Ganoon din ang ating Diyos Ama na siyang pinagpapanalanginan natin, pinag-iingat natin na tatanggap tayo ng antipala kapag tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, sumusunod sa Kanyang mga utos at nagiging kalugod-lugod tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kasi nga po kapag tayo po ay nagiging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoong Diyos, magiging malinis ang ating mga puso at maiwasan natin na magkasala. Maiwasan natin na makagawa ng hindi kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At magkakasunod tayo sa utos ng ating Panginoon. No. Pag sinasabi natin na tayo po ay nagiging kalugod-lugod, kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoong Diyos, ando na yung kasama na nun yung pagsunod natin, nakakasunod tayo sa kalooban ng Diyos, nakakasunod tayo sa pinag-utos ng Diyos sa ating buhay. Dahil nga po, nalulugod natin ang Diyos Ama sa ating mga buhay. Pero kapag hindi naman tayo sumusunod, andon yung makakagawa tayo ng hindi kaaya-aya sa Kanya at makakagawa tayo ng kasalanan sa harapan niya. Kasi nga po, hindi tayo sumusunod sa Kanya at hindi tayo nagiging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Pero maiwasan natin yan sa pamagitan po ng pagsunod natin sa ating Panginoong Diyos. In verse 23, ito yung mga sinabi niya na ito ang Kanyang mga utos. Sumampalataya tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo. Yan. Alam ko na tayo pong lahat ay sumasampalataya sa ating mga Panginoong Jesucristo at magmahalan gaya ng inutos ni Kristo sa atin. Ito na naman yung about pagmamahal na sinasabi niya na tayo pong mga mananampalataya ay dapat magmahalan. Tayong mga mananampalataya, andun dapat yung pagmamahal sa ating mga puso.
kung babasahin natin in chapter 3, mabasa natin dito na ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay parang mamamatay tao. Sabi niya, katumbas nito ng mamamatay tao ang hindi niya pag-ibig sa kanyang kapwa. Kung babasahin natin in chapter 3, in 1 John chapter 3. At ibig sabihin doon, kapag tayo po'y hindi natin mamahal ang ating kapwa, ibig sabihin, hindi natin susunod ang kalooban ng Diyos o ang utos ng Diyos sa atin mga mananampalataya. At sabi niya dito in verse 24, ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Malalaman nating nananatili siya sa atin sa pamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin. Yun po napakaliwanag na kapag tayo po ay sumusunod at tayo po ay magiging mananatili sa Kanya at siya din ay nananatili sa atin. In the book of John, in the book of John, mabasa din natin yon na tayo po ay mananatili sa Kanya at yan, malalaman natin na nanatili sa atin sa pamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin. Kasi nga meron ng Espiritu Santo na siyang nagkukonvict sa atin para hindi magkasala at tayo po ay masunod natin ang kanyang mga utos at tayo po ay makakapamuhay ng kalugod-lugod sa Kanya at makapamuhay ng naaayon sa Kanyang kalooban. Kasi nga po, andun na yung Espiritu sa atin. Simula nung tayo po'y naging mananampalataya, simula nung tinanggap natin ang ating Panginoong Kristo, tayo na po ay lilinis ng ating Panginoon. At minsan, tayong mga linis ng Panginoong Diyos, nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Pero po, napapatawad ang ating kasalanan dahil sa ating paghingi ng kapatawaran sa ating Panginoong Diyos. At maiwasan natin ang pagkakasala kapag sinusunod natin yung conviction ng banal na Espiritu. Kasi nga po, yan yung banal na Espiritu na siyang nangusap sa atin para hindi gawin yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. At kapag tayo po ay naging malinis sa harapan ng ating Panginoong Diyos at kapag tayo po ay sumusunod sa Kanyang mga utos at naging karapat-dapat tayo sa Kanyang harapan, lahat ng ating hihilingin ay Kanyang tutuparin. Hindi titigil sa may pananampalataya tayo, sasagutin na agad ng Diyos yung panalangin natin. Di ba nung nakaraang Wednesday, yung topic natin in the book of Psalm, na dapat maging totoo tayo at faithful tayo sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Hindi lang tama na yung may pananampalataya tayo. Dapat maging tapat tayo at faithful tayo sa harapan ng ating Panginoong Diyos para sagutin niya ang ating mga panalangin. At dito po, dapat sumunod tayo at maging karapat-dapat tayo sa harapan ng Diyos para sagutin ng Diyos ang ating mga panalangin. Kaya sinasabi ko, hindi lang, may pananampalataya ako, malaya akong makalapit sa harapan ng ating Panginoon. Sasagutin agad ng Diyos yung aking panalangin. May mga kondisyon ng ating Panginoong Diyos bago sagutin ng Diyos ang ating mga panalangin. May mga kondisyon siya. Di ba? Nakita natin na yung nung Psalm last week, yung kondisyon na dapat maging tapat tayo, maging faithful. Dito po, dapat sumunod tayo para matanggap natin yung sa kasagutan ng ating panalangin at dapat tayo dapat maging kalugod-lugod sa Kanyang harapan para ang ating mga panalangin ay makarating sa Kanyang banal na trono. Kaya nga po, bilang isang mananampalataya, tignan din natin ang ating buhay. Kaya nga, may mga panalangin tayo minsan hindi nasasagot Dahil sa mga bagay na ito, kulang tayo sa pagsunod. Kulang tayo sa pagsunod, kulang tayo sa katapatan, kulang tayo sa yung totoong pananalangin sa Kanya, yung totoong pag-worship natin sa Kanya. Kaya, wag nating sisihin ng ating Panginoong Diyos kung bakit minsan hindi sinasagot ng Diyos yung panalangin natin. At minsan medyo delay ang ating panalangin dahil din sa atin. Dahil din sa ating mga kagagawan.
Kaya nga po, ngayong gabi, paalala po muli sa bawat isa sa atin, in the book of 1 John chapter 3 verse 22, na tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang kalugod-lugod sa Kanya. Kaya kapag ginagawa natin to, maging masaya tayo dahil alam natin na tinutugon ng Diyos ang ating panalangin. Tutugin ng Diyos ang ating mga panalangin. Kasi nga po kapag naging karapat-dapat tayo sa Kanya at tayo po ay sumusunod sa Kanya, kahit sa panalangin natin, andun pa rin yung iniisip natin, yung pagsunod natin sa Kanya. Andun pa rin yung katapatan natin sa Kanya. Andun pa rin yung magiging kalugod-lugod tayo sa Kanya. Kasi nga po kapag nalangin tayo, ibig sabihin, kapag sumusunod tayo at naging kalugod-lugod tayo sa Kanya, ibig sabihin yung panalangin din natin, andun din. Yung alam natin na, yung panalangin natin, yung alam natin, ito yung will niya. Ito yung kagustuhan niya. Hindi naman tayo manalangin ng hindi niya kagustuhan. Diba? Kaya nga po sa atin ngayong gabi, check natin muli ang ating mga sarili. Yan. Marahil may mga panalangin tayo at may mga antagal-tagal na nating pinapanalangin sa harapan ng ating Panginoon Diyos at hindi pa nasasagot. Maging masunurin tayong anak at maging masunurin tayo at maging kalugod-lugod tayo sa Kanya at ang ating mga hihilingin ay Kanyang tutugunin. Sabi ko nga, ang isang magulang, kapag napiplease siya ng kanyang anak, kahit hindi niya hiling, kahit mahirap niyang ibibigay niya ito. Basta masuklian niya lamang yung ginawa ng kanyang anak. Di ba? Yung anak, may nagawa siyang mabuti, sinunod niyang kanyang magulang. Kapag humingi ang kanyang anak, bigay agad ang kanyang gusto. Ganun po ang ating Diyos Ama. Na kapag ang ating Ama, inutusan tayo at sinunod natin ito, ang Diyos ay patuloy na sasagot at ibibigay niya ang ating mga panalangin. Ngayong gabi, mga kapatid, ulitin ko, 1 John chapter 3, verse 22. Kapag tayo po ay sumusunod sa Kanya at nagiging kalugod-lugod sa Kanya, tatanggapin natin ang anuman hilingin natin sa Kanya dahil tayo po ay nagiging tapat, faithful, sumusunod at patuloy na nagiging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ngayon po, dadako na po tayo sa ating panalangin. Nawa po, tingnan na natin lagi ang ating mga sarili. Lagi natin tignan ang ating mga buhay. Kasi minsan, ulitin ko, minsan, tayo mismo ang may kagagawan kung bakit hindi nasasagot ang ating mga panalangin. Marahil hindi tayo sumusunod. Marahil hindi tayo nagiging kalugod-lugod sa Kanya. Kapag ang isang anak nusulpong, niya ngay garod. Di ba? Kapag tayo po ay mabait, kapag tayo po ay naging kalugod-lugod sa Kanya at naging karapat-dapat sa Kanya, at kapag tayo po ay sumusunod sa Kanya, automatic, ang Diyos ay tutugon sa bawat panalangin natin. Basta ito po ay ayon sa Kanyang kalooban. Ngayon gabi, dadako na po tayo sa ating panalangin. Pupunta na po tayo sa lugar kung saan tayo manalangin at tayo po muli ay dudulog sa harapan ng ating Panginoon.
tayo sa ating group prayer. Sino po yung mga may prayer request? Kay Sister Angel at kay Sister Arlene, yan, complete healing sa kanila. Healing po kay Sister Angel at Sister Arlene. Yan, meron po dito si Sister Maricar Doble. Prayer request niya, praying for my sister, provision, guidance, and protection. Pag-pray po natin yung kapatid ni Sister Maricar, yung provision, protection, and guidance ng ating Panginoon. Meron pa po ba? Healing din kay Shania. Meron pa po ba? Yan. Pag-pray po natin, yung outreach po natin na bubuksan muli sa Inirangan. Yan, sa Sabado po. Meron pa po ba? Healing din. Healing din kay Brother Manny. Yan, pag-pray po natin yung healing, Sister Shania, Brother Manny, Sister Angel, Sister Arlene. Yan. Shania. Yan, kung wala na, tayong lahat ay tumayo at ipanalangin po natin yung mga prayer requests. At samahan niyo po akong manalangin sa harapan ng ating Panginoon at tayo po ay patuloy na dumulog sa Kanya. Let us pray. Father God in heaven, sa oras pong ito, muli Panginoon, kami ay nagkakaisa na itinataas ang aming mga kapatid na may karamdaman sa oras pong ito. Kay Shania, kay Brother Manny, Panginoong Diyos, kay Sister Angel, Sister Arlene, Panginoon, na sila po ay may nararamdaman sa oras pong ito. Hindi lamang sila, Panginoon, kung meron man kaming mga kapatiran pa na may karamdaman sa oras pong ito, o miyembro po ng aming pamilya na may karamdaman. Lahat po sila, Panginoon, ay dinudulog namin sa iyong harapan dahil alam po namin, Panginoon, ang kagalingan ay nanggagaling lamang sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoong Diyos, ikaw po ang kumilos sa kanilang mga buhay. Hipuin mo po sila na yung magpalang kamay at ibigay mo po ang kompletong kagalingan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Panginoong Diyos, alam po namin na sa oras pong ito, ikaw po ay kumikilos na sa kanilang mga pisikal na katawan at alam po namin, Panginoon, na ang kagalingan ay ibibigay mo sa kanila. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon. At tinatas din po namin, Panginoong Diyos, yung kapatid po ni Sister Maricar Doble, Panginoon. Patuloy, Panginoon, ikaw po ang magbigay ng provision sa kanya, guidance, protection, Panginoon, ang bigay mo sa kanya, Panginoon. Alam man, Panginoon, ang kanyang sitwasyon, nasaan man siya ngayon, Panginoong Diyos, alaman, Panginoon, yung nangyari sa kanya, patuloy, Panginoon, na ikaw ang kumilos sa kanyang buhay, at patuloy na ikaw po ang maging Diyos sa kanya, Panginoon, at patuloy na kumilos at mag-convict sa kanya, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, dalam po namin, Panginoon, ay pagkakalob mo ito sa kanya. Panginoong Diyos, inatas din po namin, Panginoon, yung ay bubuksang outreach po namin sa may Inirangan, Panginoon. Lord, ikaw po, Panginoon, ang magbukas nito. Buksan mo po ang mga isipan at puso ng tao na nasa lugar na yun, Panginoon, na siyang paggaganapan po namin ng Outreach Bible Study, Panginoon, sa Saturday. Lord, ikaw po ang mag-convict sa mga tao doon na umattend, Panginoong Diyos, sa aming Bible Study. At Lord, ikaw po ang kumilos sa kanila at ang iyong banal na Spirit ang siyang patuloy na maramdaman at maranasan po ng bawat isa. Gamitin mo po yung mga taong pupunta roon, Panginoon, na mag-outreach. Lord, ikaw po ang kumilos sa kanilang mga buhay. Pagawin mo po silang daluyan ng pagpapala at yung mga salita na siyang may babahagi sa lugar na yun, Panginoon, ay nawa, Panginoong Diyos, magsilbing aral, magsilbing pagtuwid sa bawat puso, bawat buhay po ng bawat isa, Panginoon. Lord, ikaw po ang kumilos doon, Panginoon, sa lugar na yon at nawa, Panginoon, maraming mga kaluluwa ang siyang mailapit at siyang maliligtas sa lugar na yon, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, na ito po ay gawain mo at ito po ang nais mo, Panginoong Diyos, na gawin po namin bilang isang mananampalataya ay pumunta at humayo, Panginoon. At alam po namin yung gagawin po namin sa may Inirangan, Panginoong Diyos, ito po yung kalooban at let your will be done, Panginoon, at gamitin mo po ang buhay po ng bawat isang pupunta roon. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat po. At sa mga ibang mga outreaches po namin, Panginoon, na siyang pinupuntahan po ng bawat isa ng iyong mga lingkod, Panginoon,
mga mananampalataya, Panginoong Diyos. Lord, ikaw din po, Panginoon, siyang patuloy na kumilos, patuloy na sumama sa bawat isa, ang iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy. Ibigay mo po sa bawat mga gatherings po namin, Panginoon. At Lord, ikaw po ang patuloy na mag-convict at manguna sa bawat Bible studies po namin, Panginoong Diyos, at sa mga tao, Panginoon, na siyang makakarinig ng iyong mga salita. Patuloy, Panginoon, na bless mo po ang kanilang mga buhay at gawin mo pong daluyan ng pagpapala din, Panginoon, sa mga taong pupunta sa bawat lugar, Panginoon, sa aming mga pinag-outreach yan, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At itinatas din po namin ang mga kapatiran po namin sa lugar na ito, at nasa ibang lugar, Panginoon, sa San Juan sila. Bawat mananampalataya, Panginoon, Lord, ikaw po ang patuloy na mag-bless sa buhay po ng bawat isa. Patuloy mong iparanas ang iyong pagmamahal, ang iyong grasya, at patuloy, Panginoong Diyos, na i-bless mo po ang lahat po ng aspeto ng aming mga buhay. Turuan mo po kaming sumunod sa iyo, at patuloy, Panginoon, na pangunahan mo pong aming mga buhay, at gawin mo pong masaganang buhay po ng bawat isa sa amin. At ito po, Panginoong Diyos, ay gagamitin po namin sa iyo, Panginoon. Bilang isang mananampalataya, Panginoong Diyos, Lord, i-bless mo po ang aming mga buhay at may bless din po namin ang buhay ng mga taong nasa paligid po namin, Panginoon. Lord, ikaw pong patuloy na magpatibay ng aming pananampalataya. Patuloy, Panginoon, na magtuwid sa amin anuman, Panginoon, yung aming mga nagagawang mali bilang isang mananampalataya, Panginoon, at maging karapat-dapat at maging karugod-lugod kami sa iyong harapan. Salamat, Panginoong Diyos, alam po namin na kahit sa mga panalangin po namin ay pinapakinggan po ang aming mga panalangin. Alam po namin na sa bawat anak mo, Panginoon, ay nakikinig ka at sinasagot mo po ang panalangin po ng bawat isa. Panginoong Diyos, ikaw na po ang siyang bahala sa buhay po ng bawat isa. At tinatas din po namin ang aming mga pastor, Panginoong Diyos, kay Pastor Pader, kay Pastora Grace, Panginoon. Lord, patuloy mo silang tulungan, pagpalain sa lahat po ng aspeto ng kanilang buhay, protektahan, patuloy, Panginoon, ay provide ng kanilang mga pangangailangan, at patuloy, Panginoon, na gamitin mo po sila sa mga ministry, Panginoong Diyos, na yung pinagkalob sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na masaganang pagpapala pa, Panginoon, ang siyang ibubuhos mo sa aming mga pastor, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat po. At sa bawat isa na dito, sa bawat nanonood ng online, Panginoon, na nakiisa sa amin, sa pananalangin sa iyo, alam po namin, Panginoon, na hindi po sayang yung panahon na kami ay lumuhod na nalangin sa iyo. Alam po namin na meron kang gagawin sa bawat panalangin po namin. Dahil kami yung mga anak at sumusunod sa iyo, naniniwala po kami, Panginoon, sa mga salita na ang sa bawat panalangin po namin ay may kasagutan. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon. At sa aming pag-uwi, mamaya, Panginoon, patuloy mong tulungan ng bawat isa. Patuloy, Panginoong Diyos, na protektahan at makarating po kami sa aming mga tahanan na malawalhati. Hanggang sa aming pamamahinga mamaya, Panginoon. Lord, patuloy, Panginoon, na bigyan mo po kami ng kapayapaan at patuloy na kagalakan at ang iyong Espiritu ang siya patuloy na sumama sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoong Diyos, at sa mga offering, Panginoon, na siyang aming ibibigay. Pagpalain mo ito, Panginoon, na magagamit po sa kalalawak na iyong gawain at patuloy na pagpalain ang bawat kami na nagbigay at ang bawat mananampalataya, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Dadako na po tayo sa ating pagbibigay ng ating handog, ating kaloob sa ating Panginoon. Awitin po natin, tayo ay magbigay. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Purihin ang Diyos, pasalamatan siya na may kagalakan sa puso. Hallelujah. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin.